ito yung program na ginawa natin. Itong program na to is written in Python. Ito siya yung mag-generate ng admin password based dito sa details na na-record ng system. Hello mga boss! So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ginagawa yung pag-generate ng admin access. So siguro nagtatanong kayo, paano ba nag-generate yung admin password ng mga Globe at Home modem na katulad nyo sa B312939, B315S936, B315S938, B310AS938, B525S65A at B535932. So meron tayong website na ginawa. So ito yung form na to is a request form kung sino gustong magpa-admin access. So mag input lang dito yung landmark address tsaka yung model type. So ngayon magbibigay tayo ng example dahil sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mismong program na ginawa natin para mag-generate ng admin password based dito sa details na in-input. Okay? So meron tayo ditong nakitang website, random website lang. So may nakita tayo ditong landmark address tsaka yung modem niya is B310AS938. So kung sino man yung may-ari ng modem na to, maswerte ka ngayon dahil yung landmark address mo is i-generate natin ng actual. So ito yung landmark address niya. Kukopyahin natin ito. And then dito sa atin request form, input lang natin. Yan. So make sure yung format is the same yung nandito. So copy paste lang ganyan. And then yung model niya is B310AS938. Base na rin dito sa post niya. So nagpapa-admin access siya. Ayan. Then next. Ayan, then input lang natin yung may-ari nito. So siguro random na lang. Ayan, may nakalagay JCGs. So ilagay natin JCGs. JCGs. Tama ba? Ayan. So last name kung anong apelyido nyo. Din yung email address, siguro gamitin na lang natin yung ating email dito na isa. Then yung phone number. Then dito optional lang naman. Please admin access. And then next, confirm email address. This is to confirm that your email address is valid. Bakit? Dahil dito natin isi-send yung admin password nyo. Once na na-generate na ng program, so mag-i-email yung system dito sa email address mo para ma-receive mo yung link doon sa email mo to view your admin password. So next, confirm email address. Ayan. Then sa email address na in-input natin dito, makaka-receive tayo ng verification code. So pupunta lang ako dito sa email address ko. Ayan, ito verification email. Then copy paste nyo lang tong verification code. Then balik tayo doon sa ating dito. Enter mo dito and verify. Once verified, ma-check to, then submit now. So ayan. After submission, makikita nyo yung page na to. So sa ating admin access request, may bayad po ito. So 200 pesos. Ngayon, may option naman para makalibre ka. Meron tayong mechanics para makalibre ka. Ngayon, kung tinatamad kang gawin yung mechanics, then just pay for 200 pesos through GCash or PMaya. So click mo lang to, then magpo-proceed ka dito sa payment method. So ganoon lang siya. Ngayon, after ma-submit yung request form nyo, ma-receive yan ng ating dito sa ating system. So dito ma-view natin yung
yung sinubmit nyo na details based dun sa landmark nyo. So click ko lang dito, then search. Okay, refresh natin ulit. Sign in, then search. Yan. So as you can see, yung details na in-input natin kanina, ito yung landmark niya, 1032 F162. So nakita ng system, na record ng system yung model mo, yung landmark mo. Ngayon, nandito yung pitangka magic ng system na to. Okay. So ito yung program na ginawa natin. Itong program na to is written in Python. Ito siya yung magge-generate ng admin password based dito sa details na record ng system. Okay. So pag i-run natin to, yan. Medyo matagal lang kaya yan. So lahat mga nasa system na hindi pa na-generate ng admin password is i-generate ng program natin at i-send pabalik doon sa system. So ayan. So as you can see, yung landmark kanina doon sa testing natin is nakapag-generate na ng admin password. So ito yung admin password niya. Ngayon, so ito yung program natin written in Python. So may mga kasama pa yung program para na tawag doon requirements sa program na to. So itong Python program natin is kung sinong gustong hingi ng kopya ng program na to, just click the link in the description, then sign up para ma-access niyo yung resources natin, which is nandito. So marami tayo dito mga resources. Isa na dito yung admin generator. Okay. Ngayon, balik tayo dito sa ating system, then click lang ulit natin yung search. Ayan. So ito na yung password. Okay. Ngayon, kung sino may-ari ng landmark na to, claim nyo na lang, and gagawin natin itong free. Ayan. So ganun lang siya nagwo-work yung ating system.